Ay, Diyos ko! Ano ba? Di naman ako prepared doon, Ako attorney. Inuna niyo naman yung lips to lips agad dito ng boyfriend niya, si Ma'am LV at yung kanyang boyfriend. Ayun, magka-video call sila. May mga, magka-lips to lips. mga post ng mahal ko, love you, mahal ko. Mag-ingat ka. Paano ito? Mga picture call. Saan ninyo ito nakuha yung sandali lang? First things first. Okay. So, Agustin, ilang taon na kayong mag-asawa? 11 11 years na. Opo. Ito, dala mo ngayon ang dalawang anak ninyo. Ito lang ba mga anak ninyo? 3 ho. Nasa probinsya yung isa sa nanay niya. Nasa probinsya ang isa. So, ilang taon na yung panganay? Ito magsisiyam na po siya. 9 years old. Itong kasama 9. natin ngayon. Itong nasa tabi mo, 3 years old. 3 years Mag-aapat. old. Yung nandun sa probinsya, ilang taon yun? Magdadalawang taon. Magdadalawang taon pa lang. Gaano katagal na OFW si LV? Buwan pa lang ho siya doon sa Kuwait. Buwan pa Mga na. 7 buwan. Unang beses niya ito. Oo. Paano mo nakuha itong mga litrato na binigay mo sa amin? Sa mga account nila ng dalawa nilang lalaki at babae, asawa ko. May account sila sa Facebook, Oo, Instagram? sa Facebook. At saka yung iba, may pinasa sa akin sa asawa mismo ng lalaki. Pinasa sa akin yung nagalikan silang dalawa. Okay. Ang lalaki ay may asawa rin. Si LV Cinco, nasa Kuwait. Magandang hapon sa'yo, LV. Magandang hapon po. Oo. LV, live tayo ngayon. At nandito ang mga anak mo. At ang asawa mo na si Agustin. LV, ano ba ang punot dulo nito? Bakit may mga litratong naglalabasan na ibang lalaki naman ang kasama mo? Hiwalay ba kayo ni Agustin? Nakipaghiwalay na po yan sa akin, ma'am. Gaano katagal na kayong hiwalay? Umalis po ako ng Leyte po. Nag-post yan sa social media na. Hiwalay na kami. Anong taon nito? Kailan ito? Nasa Manila pa po ako nag-a-apply. Agustin, anong masasabi mo? Hiwalay ba kayo o hindi? Sinabi ko lang yun sa kanya na maghiwalay kami dahil para makakuha pa ako ng ebidensya sa kanila. Matagal ka nang nagduda. Oo, bago pa lang siya dito sa Maynila. Agustin, kailan mo natunugan na merong iba? Kasi mga 2 buwan po siya sa Maynila. May nakita na po ako sa kanya na picture nila ng lalaki. Let's baby po. Saka mayroon pa, nakaupo siya nakakulay itim ng damit. Doon ko po na-discover. Saka tinawagan ko po yung lalaki. May 1 taon na bang nakalipas? Hindi, bago lang ho. Mga ilang buwan itong taon pa rin na ito? Bago magpasko? Oo, bago magpasko. Kasi siya doon umalis siya sa amin April. Okay. Taga saan ba kayo? Taga Leyte. Okay, umalis siya ng Leyte April last year. Oo. Bago mag-Semana Santa. Ay, hindi May. May. Oo. Pagkalipas ng Semana Santa, nandito na siya sa Maynila. Oo, nandito na. Okay. LV, itong mga ebidensyang ito na nakita natin, ay napinakita sa amin, ay papunta siya sa pagpapatunay na ikaw ay may ibang lalaki. At yun ay labag sa batas. Kasal kayo? Oo. Sa huwes? Sa simbahan? Sa mayor po. Sa mayor. LV, ikaw nung umalis ka, ang nakadeclare mo sa lahat ng application mo, married ka. Hindi po. Single po. Hindi mo dineclare. Naku, magkakagulo pa tayo nito. Sige, ibang usapan naman yon. Ilang buwan ka na dyan? 6 months po. 6 months. Nagpapadala ka ba ng pera dito? Opo, nagpapadala po. Magkano ang pinapadala mo? Dito po yung resibo. Buwan-buwan ka nagpapadala? Opo, buwan-buwan. Pero dyan po sa 2 kong anak, nagpadala po ako ng 7K. Pero kasi sabi ko sa kanya, magbabayad muna ako ng mga utang na iniwan niya sa Leyte. Kaya hindi ako makakagpadala ng mga bata buwan-buwan. Doon muna sa nanay ko. Tapos kagabi, naghulog po ako yung 3K doon para po sa panganay po. Agustin, ano ang gusto mo mangyari? Kasi yung niya kasi ayaw niya kasing iwasan yung lalaki niya. So, ang gusto natin is umiwas lang siya. Oo. Handa mo siyang tanggapin pag uuwi siya dito. Hindi naman ayaw niya kasi na makipagbalikan na sa akin . Ang gusto ko lang na iwasan na lang niya yung lalaki. Kasi yun ang nakakasira sa kanya, yung mga bata hindi niya nabibigyan . Mas inuna niyang pangabilhan yung lalaki ng cellphone . Hindi ko yung binila ng cellphone. Di ba ako sa'yo na padalahan mo yung anak mo dong isa, padalahan mo kasi lagi na lang hapunan nila kamuti yung kinakain nila. Pero anong sabi mo? Huwag ka na mag-chat sa akin kasi mayroon na akong babae. Ginagawa ko lang yun sa'yo para ginagawa. Di ba Nagsabi ako sa'yo na padalahan mo yung
babae mo doon kasi wala nang gatas, kamuti na lang gabi-gabi kinakain. Pero anong chinat mo, pinasa mo sa akin yung number, yung picture ng babae mo. Sinabi mo na, huwag ka na mag-chat sa akin. Ayaw ko na sa'yo, meron na ako. O ano ba naman ito? Naiintindihan niyo ba na may 3 kayong mga anak na dapat pang palakihin at umaamayos ang buhay, pag-aralin, bigyan ng sapat na makakain, at higit sa lahat, sapat na pag-aaruga at pag-iintindi. Hindi yung batuhan kayo ng batuhan ng nilalaki ako, may babae ako, ayoko na sa'yo, ayoko. Ano ba? Hindi naman po totoo yun, mama. Ba't mo sinabi? Para pagsilosin siya. Sa palagi mo pa, pag magsaselo siya, babalik sa'yo ang pagtingin niya. Dahil sa sobra ko pong galit sa kanya, nagagawa ko po sa kanya. LV, ikaw ba'y nahumaling sa ibang lalaki dahil pinagtulakan ka ng asawa mo o wala ka na talagang kaamor-amor sa asawa mo? Ma'am, kasi nung una palang araw na sa accommodation, lagi ako stress sa kanya kasi lagi pag tumatawag sa akin, laging away. Ano hindi ma-stress eh? Nakikita ko mga comment ng lalaki. Ito ha, pangaral lang ha at paalala sa inyo. May mga anak kayo. Yun ang dapat ninyong unang intindihin. Hindi ba? Ikaw, LV, hindi ko kinukonsinti na meron kang iba. At saka, ano ba yan? Magkukuha na ng litrato. Naghahalikan. Hindi, may asawa ka eh. Tama ba yun? Kung makita ng mga anak mo yan. Napakasakit po yun sa akin yung nakita ko sa kanila. Sobrang sakit po. Halos hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. At hindi lang yun. Yung mga anak nyo, 9 years old na itong isa, nakakaintindihan, nakakakita, open sa kanila na merong access sa social media. Kung makitaan yan, ano sa kung sa'yo masakit, paano pa kaya sa anak ninyo? LV, kailangan ba nating ipakita sa buong madlang tao yung lahat ng yan? Hindi dapat, di ba? Una, hindi dapat natin ginagawa. Nasaan ba itong alleged, yung lalaki nasa litrato, nandyan ba sa Kuwait? Nasa Valenzuela po. Pinagtatakpan niya. So may relasyon ka nga, LV? Wala na po. Nagpapadala ka ba ng pera doon? Huwag ka magpapadala ng pera doon, ha? Wala po. Wala pa akong pinadala. Andito po yung resibo. Makikita po kung ilan lagi pinapadala ko sa pamilya ko. Halos wala akong natira kasi nga may ginagatos ako. Tapos may pinapaaral pa akong high school. So babayad pa kami ng mga utang ko. Anong pinapaaral mo na high school? Sinong pinapaaral mo ng high school? Yung anak niyang panganay na. Yung panganay. May Una anak. niyang asawa. May asawa kang iba? LV, nasaan yung panganay mo? Nasa nanay ko po. Okay, ilang taon na ito? 14. Kayo ni Agustin, ilan ang anak ninyo? 3 po. 3. 2 ang nasa kanya, tapos yung isa nandun din sa nanay mo. Tama? Opo. So 2 ang nasa nanay mo. Opo. Yung 14 years old at saka yung 2 years old. Opo. Magkano napapadala mo na pera doon? Yung pinakamalaki ko po, 19,000. Sa isang bulto lang yon? Isang bigay lang yon? Isang bigay lang po. Minsan, yung pinakababa ko, 14,000. Okay. Pag 14,000 pinapadala ko po, na 2 beses po ako nagbapadala sa isang buwan. Okay, magkano ba ang sweldo mo dyan? Kasi nagbabayad po ako ng mga utang na iniwanan niya. Iniwanan nino? Ni Agustin? Kakaunti na nga lang yun, mami, yung iniwang ko. Kasi ako nagbabayad nun doon nung hindi pa ako Ano ba ang maalis. trabaho mo? Truck driver ka? Oo. O magkano pang utang na natitira? Mga hindi nga aabot ng 10,000 yun eh. Oh. Sa akin malaki LV, yung magkano ang binayaran sweldo mo ko. dyan? From 120k po. Ano yon? Sa pesos? Nasa 20k po. Depende po sa Depende palitan. sa palitan. Okay. Siguro ang kailangan natin ayusin dito, Shari, ay kung magkano ang napapadala doon sa nanay ni LV kung saan nandun ang 2 niyang anak at kung magkano ang mapapadala dito naman sa'yo, Agustin. Oo. Ha? Bale yung pinadala niya sa akin, 1,000. At Okay. yung 7,000 na pinadala niya sa akin, yung 2,000, pinadalo ko rin dun sa probinsya. Okay. Hindi naman rin pwedeng walang maiiwan kay LV. Opo. Okay? So, off-air na lang natin ito pag-usapan kung paano nila, wala na akong gustong tawagan para ayusin na natin dito. Kasi ang punot dito, dulo nito is yung responsibilidad din niya sa mga bata. Agustin, hindi rin natin pwede na hindi bigyan yung panganay niya na anak naman niya sa unang nakasama niya na hindi niya pinakasalan dahil ikaw ang pinakasalan niya. Tama? Hindi ko naman inaano na hindi niya bigyan. Okay. Ma'am, Ako rin pwede kasi po nagpalaki magtanong, yun ma'am. eh. Pwede po Sige. magsalita. Sige. Ano? Paano po, ma'am? Hindi siya marunong magpadala doon sa anak namin babae. Nung na-hospital yung anak namin, 1,000 lang pinadala niya. Kaya nga, ang sinasabi ko is pag-usapan natin off cam na kung paano. Pero ano ba talaga, ano ba ang gusto mo
Agustin, gusto mo bang ireklamo si LV ng panlalalaki? Gusto mo ba siyang kasuhan, pauwiin dito? Wala nang sweldo, wala nang trabaho, magsama kayo? Gusto ko sana yung pero naawa ko sa mga anak namin eh. Ayun pala, naawa ka. Ba't Sige, so mag-usap Nag-ano ka kayo. ba dyan? Matigas kasi yung ano niya sa akin eh. Hindi, ayusin mo na sir. Kausapin niyo na. Sige, kausapin mo, suyuin mo. Ayaw niya talaga makipag-aya sa akin eh. Sandali lang, negative ka kagad, ayaw talaga. Suyuin mo muna. O, tanungin kita, Agustin, tumitibok pa ba ang puso mo para kay LV? May natitira pa bang pagmamahal na kayang patawarin kung ano man ang dumaan sa buhay ni LV? Kaya? Di ko pa po alam eh. Hindi mo pa alam. Okay, sige, hindi natin pipilitin dyan. LV, sa palagay mo ba? O sige, sabihin na natin na dumaan ka sa hindi masyadong maganda na sitwasyon kung saan may nakasingit kay Agustin. Sa palagay mo ba, alang-alang sa mga anak ninyo, ay kaya ninyong siguro i-review o pag-aralan ang pagsasama ninyo at magsimula tayo sa maayos na pakikitungo dito sa isa't isa, hindi sumbatan. Pwede ba yon, LV? Hindi na po, ma'am. Gusto ko na lang pumaano yung mga anak ko kasi marami na po siyang sinabi sa akin na hindi makain. Yung anak namin na isa po, inaano niya nga, hindi daw niya anak. Kaya yung sabi ko Sinabi ko lang yun sa'yo dahil kahit kumusta di mo kinukumusta yung anak mo eh. Sabi niya sa akin, ipapaampun daw niya kasi hindi daw niya anak. Ibang usapan na rin naman yon kung merong paternity issues. Pero, Shari, ganito kasi, sa hiwalayan, meron tayong tinatawag na cooling off period din. Yung kumbaga parang pahinga. Kahit na magsampa sa korte ng kaso, meron tayong tinatawag na cooling off period. Siguro, ito, hindi ko alam kung paano natin mafa-facilitate, pero pwede sigurong chill muna yung dalawa. Kung pwede, meron tayong some kind of counseling para sa kanilang dalawa at makausap sila para huminahon muna ang mga damdamin. Tapos magsimula tayo, kasi ang pinaka naiintindihan talaga ng pamilya is pera. Huwag na nating paligoy-ligoy pa. Pero ayusin natin kung magkano ipapadala ni LV doon sa panganay niya at doon sa isang anak na naiwan sa nanay niya. Tapos dito naman sa iyo, Agustin, kung magkano naman ang para sa inyong dalawa at yung mga utang. Okay ba yun? Hindi naman Nasimula? ako humihingi sa kanya. Yung iniling ko lang sa kanya, yung anak niya bilan niya ng cellphone. Yun lang ang hinahingi ko sa kanya. Ayun nga, di ba nagsabi ako sa iyo na antayin mo yung sahod ko ngayong September? Ang tagal na eh. Ilang buwan na hihingi ng cellphone. Sandali lang ha. Bakit cellphone ang inuuna natin? Kasi yung napapansin ko rin natin, puro kasi kayo pera, puro luho muna. Pag-usapan niyo muna sir yung sa mga anak po ninyo kasi puro kayo pedala, puro kayo ganto. Yung sa mga bata muna po, paano po ba ang system? Paano niyo po pa aalagaan? Paano po yung relasyon niyo bilang mga magulang? Yun po yung inaantay po naming sagot sa inyo ni Attorney Aina. Kaya lang, puro padala, puro pera, puro cellphone. Kaya nga ang sa akin sige, hiwalay na natin kung magkano para dapat dito sa isa. Ayun nga dito. po. Pero hindi para sa cellphone. Ako kasi para sa akin yung cellphone, pamapangalawa na lang yun. Tingnan muna natin anong pangangailangan sa eskwelahan. Opo. Natutugunan ba? Uniforme, Yung mga bata, libro, ganyan. opo. Kahit na libre yun, pamasahe, pang araw-araw na pagkain, di ba? Ipaalala lang natin yung previous nga natin na complainant ni hindi sinuswelduhan. Ito nga, mabuti na lang at si LV ay nakakatanggap naman sa oras ng kanyang sweldo. Wala ka namang problema sa amo mo, LV? Wala naman Okay. po, pero alam na nila yung problema ko. Okay. Ito naman, na-establish naman natin na si Agustin, ayaw mo naman siyang pauwiin, di ba? Hindi naman yun ang, naghahanap ka lang ng parang commitment sa kanya na kung maging maayos sana ang relasyon ninyo. Parang ganon. Parang ayaw na yata. Huwag muna tayong gumive up. Paano mo ba siya niligawan noon? Nalala mo pa ba? Baka naman kaya pa. Meron kasi nakakaharang sa amin eh. Huwag nating isipin yun. Labanan mo yun. Dapat ikaw ang asawa eh. Di ba? Tingnan Kasi natin pinagtatanggol niya po yung niya eh. Hindi, wala na nga eh. Wala na, di ba, LV? Wala na, ano? Nasabi niya lang yun eh. Pero, yun na nga, Shari. Sa mga bata muna ang natin. Di ba? Ma'am, siguro kayo naman, bilang isang magulang din at bilang isang asawa, siguro po maganda ma'am, umayos din po kayo ng, kumbaga hindi po proper yung nakikipaghalikan kayo hanggat kayo po'y kasal. Di po At ba? nakapost pa. Nakapost pa. So hindi po maganda tignan, lalo na't kayo po'y kasal. May mister kayo, meron kayong mga anak, hindi po maganda tignan yun. Hindi po ako yung nag-post, ma'am. Siya yung nag-post. Opo, yung gawain nyo nga po ma'am na ganun. Di wag na natin gawin para hindi tayo Opo, nakukuha yun. na ng litrato. Ako nag-post? Bakit? Ako ba nag-picture sa inyong dalawa? Ikaw nga nag-post. So, let's take this off air para maayos natin yung kung paano. Kasi, muna, cool off. Mhm. Cool off. Opo. Or si Ma'am LV, gusto niyo po bang kahit papaano
pag-usapan niyo muna ni sir or humingi man lang ng sorry? Sige ma'am, nandito rin yung dalawa mong anak sa studio. Pasensya na po nagawa ko yun kasi nga lagi akong stress sa'yo. Kada tawag away. Nagpadala ko nung kay ate ng pera para yung trekid niya sa mga bata pang sa school. Pero hindi ka nag-antay kasi gusto pag humingi ka na andyan agad. Hindi naman ako humingi sa'yo eh. Ayun nga, para na sa mga bata. Di ba nasabi ko pag sahod ko sa September, papadala ako dyan para pa sa mga bata. O, sige, anong gusto mong sabihin sa mga bata? Mensahe lang, LV. Bebe, kaya nag-abroad si mama para sa inyo kung anong gusto niyo. May bibigay ko sa inyo. At siguro, at this point, Shari, yun nga, we'll take it off air para mas malayang makakapag-usap itong dalawa. At Agustina, ang sinasabi ko lang, hindi puro mga material na bagay ang dapat natin na tugunan. At siguro, katulad ng tinanong ko, ano ba ang gusto mong mangyari? Hindi mo naman siya, gusto mo ba siyang pauwiin? Hindi rin naman. Diba? Ang gusto mo lang ay maisaayos yung relasyon sana ninyo. Opo. Okay. Sige po, sir, pag-uusapin namin kayo sa kabilang studio. Mag-usap muna kayo off-air, ha? Nang wala pong halong pera, wala pong padala, wala pong cellphone. Mag-uusap po kayo bilang mga magulang po. Okay, sir? Sige po, ma'am, wag niyo pong ibababa yung linya, ma'am.